I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Naging maulan pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila nitong maghapon at magpapatuloy pa raw yan hanggang bukas dahil sa tinatawag na monsoon trough. Ito rin po ang naging sanhi ng malakas na ulan at sunod-sunod na pagkidlat kagabi. Narito ang report ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Nagkalat ang mga pira-piraso at tipak ng semento sa bahaging ito ng Santa Mesa sa Maynila. Isang kotse pa ang nadamay. Yan ay matapos mawasak ang pader ng isang residential building matapos di umano'y tamaan ng kidlat. Parang ano siya yung parang stretch lang ng apoy pero sandaling-sandali lang siguro pag tama ng kidlat yung kuryente niya or something. Kasi yung mga ano namin talagang nagpatayan yung mga kuryente. Kagabi magkakahiwalay na pagkidlat ang gumuhit sa kalangitan ng Metro Manila kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Nakunan pa nga ito ng CCTV ng MMDA. Lumiliwanag ang paligid sa tuwing kumikidlat. Wala namang naiulat na sino mang nasaktan o tinamaan ng kidlat. Pero yung kagabi kasi, isang type to ng thunderstorm na marami siyang tower. Ang tawag natin multicell. So pag multicell kasi, malakas yung circulation niya, saka mas matagal yung buhay niya. Sa datos na nakalap ng Weather Central, nananatiling maulan ang Metro Manila dahil sa monsoon trough. Nakapaloob pa rito ang isang shallow low pressure area sa silangang bahagi ng Quezon Province. Mahirap ang pagtaya kung kailan tayo muling makakaranas ng madalas sa pagkidlat katulad kagabi. Habagat man, monsoon trough o low pressure area, posibleng may thunderstorm, posible ring wala. Ang mahalaga kapag naglabas ang pag-asa ng babala tungkol sa thunderstorm, maging alerto at mag-ingat. Nitong maghapon, nakaranas pa rin ng pag-uulan ng ilang lugar sa Metro Manila. Gaya ng inaasahan, nagsikip ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan. Muli na namang binabantayan ang sitwasyon sa Marikina River. Kaninang pasado alas 3 ng hapon, itinaas dito ang Alert Level 1 ng bahagyang tumaas ang tubig mula sa normal level na 15 meters. Kumbaga tumaas na, mag 15.7 na, so yung 15 kasi Alert Level 1 na yun. Pag 16 panibago, then susunod na yun. Sunod-sunod na yung alarma na. Bukas, hindi lang NCR, kundi maging ang Southern Luzon ay makararanas pa rin ng malawakang pagulan dulot ng monsoon trough. Malaking bahagi rin ng Visayas ang apektado, lalo na ang kanlurang bahagi. Maganda-ganda namang panahon ang babati sa Mindanao, pero meron pa ring mga dagliang pagulan at pagkulog pagkidlat. Ang monsoon trough ang pagsasanib ng hangin mula sa timog kanluran at hilaga. Ito ay tatagal ng 2 araw dito sa may Southern Luzon at Visayas, subalit hindi masyadong mararamdaman sa Mindanao. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.